Good afternoon, guys. Sinong gutom? Sinong hindi naligo? Meron? May kalusangan niyo ako, mandilo kayo na. Alright, good afternoon. So, nasa bagong series tayo na binigay sa atin ng Panginoon. Ano kasi yung naging topic last week? Ano? Understanding the blessings of God. Ano yung meron tayo? Okay, ano yung tatlo yun eh? Naalala nyo yung 3 points? Ano kasi yung una? Spiritual blessing. Yung pangalawa? Emotional blessing. Yung pangatlo? Ang gusto ng Lord mag-prosper tayo sa lahat ng yan. Sino dito yung gustong ma-bless spiritually? Sino dito yung ma-bless emotionally? Sino dito yung mga broken-hearted? Ayan. Narinig natin that God is close to the broken-hearted regardless of what season are you in. Ayan. Kapag, alam mo yun, merong heartbreak because of your family. Kung merong heartbreak because di ka pinansin, ni-crush mo. Crush? Kapag meron nangyari na hindi maganda, na hindi inaasahan, God is close to you. And hindi will ni Lord na magkaroon ka ng anxiety and depression. Amen po ba yan? Naniniwala ba kayong hindi gusto ni Lord na meron kayong anxiety and depression? Palagay mo ba natutuwa ang Diyos kapag nalulungkot ka? Kaya nga meron tayong emotional blessing. Gusto ng Lord na emotionally stable po tayo. Merong mga pagkakataon na malulungkot tayo. Merong mga pagkakataon na masasaktan tayo. Merong mga pagkakataon na hindi natin inaasahan na mangyari sa atin. But one thing is for sure, God is good. Sobrang buti po ng Diyos sa buhay po natin. At ito yung sinabi niya sa kanyang salita, hindi kita iiwan at pababayaan. That's how good our God is. Amen. And yung pangatlo, yung physical blessing. Alright, so sino dito yung may hinihingi pa sa Lord? Sino gustong magkaroon ng successful na career? Patas ng kamay. Ayan. Sino gustong magkaroon ng sariling bahay pagdating ng araw? Kasi baka ngayon, nagre-rent kayo, pero you are desiring to have your personal, your own homes. Sino? Sige, taas na kamay. Sino gusto na magkaroon ng sasakyan? Anong brand ang gusto nyo? Lamborghini. Masira yan yung Pampangang Lamborghini. Nung kapangakatas ng humps kini. Sasaya dyan. Alright, pero regardless of what it is, yung mga material na bagay po na yan, ibibigay din po ng Lord yan. Bakit? Ayaw ng Lord na naghihirap yung mga anak niya. Amen po ba? At ngayon, ito po ang share ko sa inyo, the keys of God's blessing. Ayan, so last time natandaan natin yung pagpapala ng Lord. Ngayon, ano nga ba yung susi para mabuksan natin yung pagpapala ng Diyos? And gusto ko lang i-share yung share ni Lolo Bishop sa amin kahapon. Kaya siya keys. Ang ibig sabihin, gagamitin natin siya. Alright? Nakukuha? Kaya siya susi kasi gagamitin natin siya. Keys are walang kwenta. Walang kwenta yung susi kung hahayaan mo lang siya sa lapag. Nagigets po natin? YDC, are you there? Madam, pwede kang pabaas bagay ang mata ko? Masisilaw ang bagya, sorry. Alright. So, yung susi, kung hindi mo gagamitin, it's nonsense. Kaya nga ngayon, ituturo sa atin ng Diyos sa kanyang salita, ano yung mga susi at papaano natin sila gagamitin. Ang tanong, ready ka na ba? Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na bang ma-bless ngayong araw na to? Nyaw. Para kayong mga pusa. Alright. So, ang sabi ng 1 Chronicles 4, 9-10. Now, Jabez. Meron ba may pangalan na Jabez dito? Meron? Ayun, Ives ka. Ives, hindi ka Jabez. Alright. Now, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, I bore him in pain. So, mamaya explain natin yung kahulugan ng pangalang Jabez. And Jabez called on God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Alam nyo bang trivia lamang, na wala kayong ibang makikitang account ni Jabez, kundi sa 1 Chronicles 4, at saka sa 2 Kings, if I'm not mistaken. 2 verse lang yun nagpakita sa kung sino si Jabez. Wala siyang, ano tawag doon? Yung buhay niya, kanino siya nanggaling. Hindi pinakita yung lineage niya,
kung kanino siya nanggaling, sino yung mga ninuno niya. Ang alam lang, sa Israel, ganyan-ganyan. So, dalawa lang. Pero, Jabez's story made a difference sa buhay niya, maging sa buhay natin ngayon. So, gagamitin natin siya as an example. So, ang tanong, ready ka na ba? Ang tanong, ready ka na ba? Yes! Ako, hindi pa. Silaw-silaw pa ako. Alright! Ang sabi dito, Jabez's name means sorrowful or bore in pain. Ito daw yung meaning ng pangalan niya. Galing sa paghihirap, sa sakit. Pain? Sakit na? Sakit, pain. So, yan yung meaning ng Jabez. And mind you guys, para lang maalala po ninyo, yung pangalan dati, kung ano yung pinapangalan sa iyo dati, ang ibig sabihin, yun ka. Yung meaning ng pangalan mo, ang ibig sabihin, yun ka. Yun yung buhay mo. For example, yung pangalang Mara, bitter. Ayan, ang ibig sabihin, kasi naging bitter tong tao na to. So, yung pangalan, kaya nga tinatawag ang Panginoon dati, Jehovah Jireh, meaning ano siya? The God who provides. Tama ba? Provides. Wow. So, ang Jabez, ang ibig niyang sabihin, sakit, kasakitan. Meaning, born in pain or sorrowful. Ganyan, kapangit. Pero Jabez is one of a kind. You know why? Because he refused to be known or to live by his name. Okay? Hindi siya pumayag na, hindi ako. Ako galing ako sa sakit, ako galing ako sa hirap, sa kahirapan, ako hindi ako mamumuhay dyan. Kaya nga tumawag po siya sa Diyos. At yan yung mga pag-uusapan po natin ngayon. Alam nyo, yung panalangin ni Jabez, kung babasahin nyo yung verse 10 na yan, sobrang direct to the point. Kasi nga, galing siya sa pain. No? Yung pangalan niya is pain. Sabi niya, Jabez called on God of Israel saying, "O God, that you would bless me. Enlarge my territory. That your hand be with me and that you would keep me from evil, that I may not cause pain." Wala siyang sinabi dyan na, Lord, ako, ibibigay ko na po yung buhay ko sa inyo. Basta't ibigay mo sa akin tong prayer request ko na to. Lord, magpipray po ako na sana hindi ako bumagsak. Pag hindi ako bumagsak, magsiserve na po ako. Minsan, yan yung problema ng generation ngayon. Sino tayo para diktahan ng Panginoon? Isipin mo yun, ikaw yung nakikipag-deal sa Lord. O Lord, susurrender kong buo yung buhay ko, basta't ibigay mo tong answered prayer na to. Lord, magdi-devotion na ako everyday, basta't chat ako ni ano. Lord, ibigay mo lang sa akin yung iPhone 16 Pro Max fully prayed. Siyempre, kung wala ka pang cash, fully prayed lang yan. Basta't merong ganito, merong ganyan. Pero alam nyo ba, hindi naman natin kailangan magpabibo sa prayer. Ang iba sa atin, kaya for example, sa CU ninyo, ang maglilid ng prayer si sister ganito, next week na lang po ako. Sige bro, ikaw mag-lead sa prayer. Tsaka na lang po, di po ako ready. Bakit? Kasi meron tayong mindset that whenever we pray, we need to pray bulaklakins. Flowery words. Kailangan nating parang ipakita muna sa Lord na magaling tayong magsalita. Kaya yung iba natatakot mag-pray eh. Pero alam nyo ba, the simplest prayer, simple lang. Direct lang sa Lord. Lord, kunyari, pag-pray natin yung pagkain, Lord, bless this food in Jesus' name. Amen. Yung iba sa inyo, pagkain yung pinagpipray, pati Pilipinas, pinagpipray nyo, kaya natatakot mag-pray yung mga miyembro ninyo. Alright, so mamaya, i-dig deeper po natin yung sa pananalangin na yan. Pero pansinin nyo lang, how Jabez prayed. Walang kalatoy-latoy na maraming bulaklak na Lord, hallelujah, O God of Israel, O Father, Son, Holy Spirit, Jesus. Minsan kinukumpleto natin na sana matuto tayo kung paano mag-pray ng maayos ngayong araw po na to. Para hindi na rin kayo mahiya. Every time na i-ask kayo to lead a prayer, maybe in your school, sa family ninyo, sa CUs ninyo, or kahit saan pa man. So, ang sabi po dito, the main key, take note of this word, the main key, alright, to God's blessing is to have a right relationship with God. Pakisabi, right relationship with God. Importante na meron tayong maayos na relasyon sa Diyos. To have a right relationship with God, it is necessary, ang sabi dyan, to accept His Son as Lord and Savior of your life. Ito, ilang milyong beses nang nabanggit dito. Kaya natin tinanggap si Jesus, syempre, takot tayo mapunta sa impyerno, Ayaw mong swimming doon.
Pangalawa, doon na lang tayo, dahil lumalalim tayo sa Lord, nagpapatuloy tayo, doon na lang natin siya minamahal talaga. So, yung motivation natin nababago. Kaso ang problema, we are accepting Jesus as our Savior lang. Pero ayaw natin siyang maging Diyos ng buhay natin. Pwede ko bang? Pwede bang bumaba dito? Sheila talaga ako eh. Ang problema, ayaw nating maging Lord si Jesus sa buhay natin. Ano po bang sinasabi nyo? Kapag nga nagpe-pray ako, tawag ko sa kanya, Lord eh. Maybe in your mouth. Baka lip service lang yung Lord, pero yung sa buhay natin, wala siya. Bakit? Sino dito yung... Ay, hindi ko napapataas. Sigurado ako na meron pa rin sa atin nagkakasala. Ang ibig sabihin, at that point in our lives, hindi natin ginagawang Lord si Jesus sa buhay po natin. Kapag sinabing Lord, Master. Kapag sinabing Master, dapat fully submitted tayo sa Kanya. Tama, mali? Now, this is the problem. Kapag meron sa atin na nag-enjoy sa kasalanan, tayo na naman yung nagiging Diyos ng buhay po natin. Bakit? Ayaw ng Lord ng kasalanan. Tama, mali? Tama, mali? Anong gusto ng Lord? Kabanalan. Anong gusto ng Lord? Sumusunod po tayo sa Kanya. That's why we need to accept Him as our Lord. Nauna yung Lord and Savior. Kailangan yung buong buhay po natin is submitted sa Diyos po sa kung anong gusto niyang pagawa po sa atin. Kaya meron sa atin, pansinin nyo man, meron sa inyo ang bilis ng growth. Meron ang tagal na pero pa-regress yung faith. Bakit? Kasi minsan hindi ninyo napapansin na tayo na pala yung nagiging Diyos ng buhay natin. Bakit itong tao na to? Kabago-bago pero grabe na. Bakit itong tao na to, laging ready ibigay yung buhay niya sa Lord? Bakit? Kasi yung naging Lord niya sa buhay niya, si Jesus, hindi na yung sarili niya. Minsan yung Lord, we praise you, puro lip service, puro ngawa, wala sa gawa. Kaya nga yung spiritual life natin, nagre-regress. Kapag si Lord yung naging Lord talaga ng buhay mo, hindi pwedeng hindi ka mag-grow, kapatid. Hindi pwedeng hindi ka mag-grow. Kaya nga kailangan tanggapin natin siya at tanggapin natin yung katotohanan that the moment we have received Jesus, tinanggap natin siya sa buhay natin, siya na dapat yung masusunod at hindi ikaw. Amen po ba? Sa mga kabataan ngayon, ayaw niyong tinuturuan eh, no? Ito yung generation na kapag tinuruan mo, galit pa sa'yo. Huwag kang mag-post ng ganito. Lahat na lang pinakikialaman nyo, no? Uy, huwag kang magmura. Bakit? Di naman ako masamang tao. Nagmura ka nga eh. Ano yung nakaka-cute? Hindi naman po ako addict. No? Di ka pa addict. Pero sige, pagpatuloy mo yung pag-iyosin mo, mapupunta ka rin doon. Kuya, di mo naman nakikita yung ginagawa ko eh. Paano pag nakita pa namin? Nagigets niyo po yung point? Minsan, sa church lang tayo Kristiyano. Paglabas, balik tayo sa dating buhay. Pero I do believe matatapos na ngayong araw yan. Na tayong lahat na nandirito ngayon, we will receive Jesus as our Lord. Tunay na Diyos. Tunay na Lord and Savior ng buhay po natin. Amen. Alam nyo ba, the very fact na nandito tayo ngayon, hindi ko sinasabing hindi ninyo gawin yung mga ginagawa ninyo, but we should live for Christ and Christ alone. Lahat ng ginagawa po natin dapat nakapagbibigay kapurihan sa Diyos. Kaso, minsan pumapasok lang yung sarili. Kaya nga self-denial, daily po yan eh. Everyday po yan. Pero don't worry, kung nagkamali man tayo, meron man tayong nagawa, God is still gracious. You are loved by the Lord. Magpatuloy tayo, hindi sa kasalanan, pero sa Diyos. Amen po ba? Nakukuha po ba? Ang sabi dito, no? So, John 1:12, yet all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Alam nyo, ito, paulit-ulit din namin sinasabi. Pero dahil maraming mga bago ngayon, kailangan namin siyang paulit-ulitin pa sa inyo. Na hindi lahat anak ng Diyos. Alright? Hindi po lahat anak ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang anak ng Diyos yan? Alright? Sino lamang yung mga anak ng Diyos? Kung sino lang yung tumanggap kay Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Yan yung sinasabi po ng John 1:12. Bakit ko nasabi ito? Lalo na sa mga nagka-campus sumpukan sa inyo. Baka meron kayong ma-invite na hindi Kristiyano, for example, Catholic or any other religion. Tapos sasabihin nilang, hindi, okay lang. Hindi na ako sasali kasi pare-pareho naman tayong anak ng Diyos eh. Why? Because I had the same mindset before. Kaya nga hindi ako nag-evangelize dati. Kapag sinabi nilang anak sila ng Diyos, wala naman akong alam sa Bible.
O di, ayaw nga, no? Anak ka tayo ng Lord, no? Pero hindi eh. Yung mga anak ng Diyos, ito lang. Kung sino yung tumanggap kay Kristo bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, sila lang ang nabigyan ng karapatan para matawag na anak ng Diyos. That's why even today, kapag merong lumapit sa inyo, meron kayong gustong sharean, tapos ang sinabi niya, lahat naman tayo anak ng Diyos, you have this verse. Kung i-memorize ninyo. Alright? Kung isa sa puso ninyo, oo nga, no? And praise God tayo dito, we have that right. Praise God tayo dito, we have that new identity. At sana ibahagi din po natin sa iba, huwag tayong maging selfish. To have a right relationship with God, it is necessary to have an obedient heart. Mga kabataan, to have a right relationship with God, it is necessary to have an obedient heart. Anong ibig sabihin ng obedient heart? Pusong sumusunod. Alright? And ito na naman, karakal na problema ng generation ngayon eh. Ito na naman yung problema ng generation na to. Ang hirap sa ating sumunod. Tama, mali. Pabalik-balik tayo. Hanggang ngayon ba hindi kayo naghuhugas ng plato? Sino dito? Hindi, ito real talk. Kasi dakal kayo nakankiya kayo eh. Youth gig to eh. So, maraming kabataan. Sino dito yung naghuhugas ng plato? Ulit, taas ng kamay, taas ng kamay, taas ng kamay. Marami. Sino dito yung nagwawalis sa bahay? Kuya Zab, excuse me, vacuum yung sa amin. O sino nagva-vacuum? Kumukonti. Sinong marunong magsaing? Di garapon ba kayo? O di kamay? Filipino people. Sino dito yung marunong maglaba? Sino dito yung naglalaba? Oh, sige, babaan nyo na. Ba't di nyo palaging ginagawa? Bakit karamihan sa atin kailangan pa tayong utusan? Tapos kapag inusutan, lagi na lang ako. O syempre, ikaw lang yan dyan eh. Ikaw yung inutusan eh, gawin mo. Sa school, tapos magpo-post ka pa, ang daming activities. Magno-note ka pa. Kala mo naman, ang dami namin, isa nga lang ako sila. 8 subject. Tapos minor feeling major. Ang dami ninyong rant sa buhay. Ito yung generation na kapag merong sinabi, may reklamong kasunod. Susunod ka naman. Kapag hindi ka sumunod, anong mangyayari? Babagsak ka sa school. Sa bahay, mapapagalitan ka. Sa CEO mo, masisermonan ka. Sino dito yung nasermonan na ng forerunner? Katos si Gekan, eh? Sino dito yung nasermonan na ng forerunner? Ang bihira, sibing-sibing ko pumokin. Tingnan niyo yung mga CEO ko. Sino dito yung mga sermonan? Sige, taas nyo. Paano? Oh? Bakit kayo nasermonan? Ha? Solid, ano? Bakit kayo? Hindi, sige, deta CEO ko talakad ko open, buriyo yan eh. Sige, talakad kayo, deta CEO ko may magtasapat agamat. Sige! Di kayo sumusunod. Bakit kayo nasermonan? Kuya Mabs? Ibes? May kachat? Ikaw, dyan. Ha? Nag-justify? Sagot ka pa, ha? Ikaw, Kuya Emel. Ano? Matigas ulo? Praise the Lord. Nabago? Nabago, praise the Lord. Hallelujah. Yan yung importante, nababago. Pero bakit tayo nasisermonan? Kasi hindi tayo sumusunod. Kasi sinabi na mag-surrender, chinachat mo pa rin. Kasi sinabi ng bitawan mo, pinangahawakan mo pa rin. Buhay na naman, love life na naman yung usapan eh. This is the problem of this generation. Meron nga sa inyo eh, di ko na lang sasabihin kung sino. Pero baka mas maraming matamaan. Yung simpleng sinabihan ka ng leader mo na maghintay ka. Tao, sige, love life. Tirahin natin yung love life. Gusto nyo yan eh.
Hindi ba ironic, no, na we are so all out kapag praise and worship? Yan. Kapag second set, woo! Hallelujah! Come on, come on! Talagang bigay todo tayo no? Tapos sabihan ka lang ng leader mo na maghintay ka muna, nabitawan mo muna yun tapos hindi mo magawa. Kuya, friends lang kami, no? Friends, meron nga ako nabalitaan sa isang forerunner, 13 years old. May crush na. Friends, come on YDC. Bakit namin paulit-ulit na sinasabi ito? Because we, the people here preaching to you guys, we've been there. At alam namin yung friends na yan, may landi ng kasama yan. Real talk? Real talk. Tapos mag-rant kayo sa Facebook, pare-pareho kayong mga lalaki. Bakit? Naging boyfriend mo ba lahat? Nakuha? Sana sumunod po tayo pagkatapos ng araw na to. Sa mga leaders natin, sa parents natin, at lalong-lalo na po sa atin pong Panginoon. Ang sabi ng John 14:21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will loved by my Father, and I too, will love them and show myself to them. Alam nyo ba na yung blessing ng Lord, meron siyang blessing na for everyone. Kaya nga lahat nakakaranas ng pagsikat ng araw, nakakaranas ng ulan, nakakaranas ng hangin na meron tayo ngayon. Marami pa mga bagay na pinaparanas ang Lord sa lahat. Pero meron lang mga bagay na yung makakaranas lang yung mga taong nagmamahal sa Kanya. And tayo yon. We are experiencing His presence. Kanina, His manifest presence. We have this freedom to worship. Alam niyo bang sa ibang bansa, lalo na yung mga communist country, hindi lahat nakakapag-worship. Kasi yung iba patago. Lalo na yung sa China, meron silang mga churches underground. Kapag nalaman ng authorities, ikukulong sila. Merong mga yan, merong pinapanood sa amin si Pastor Ronald noong M2 ata namin yun, M3, way back, na merong Bible na binigay sa mga Chinese people. You know what they did? You know what they did? Niyakap nila, umiiyak sila, tapos meron doon pinunit nila. Bakit nila pinunit? Kasi bawal silang magdala ng Bible sa labas. Ang ginagawa nila, inuuwi nila, patago nilang binabasa. Bakit? Because yun yung way nila na ipakita nila na mahal nila yung Diyos. Pero ito yung nakakalungkot tayo, meron tayong freedom. We have this. Yung church natin, hindi binabawal. Hindi tayo binabawal na mag-worship. Meron nga tayong mga phones kung saan natin pwedeng ilagay yung mga Bible natin. Pero ang problema, we are taking everything for granted. Hindi natin ginagawa yung dapat po nating gawin. So, ang sabi po dyan, for us to experience the blessing of the Lord, sana mahalin talaga natin ang Diyos pabalik. Sana ibigay talaga natin yung para sa Diyos, hindi po yung para sa atin lamang. Alright? Ang sabi ng 1 John 2:3-5, we know that we have come to know Him if we keep His commandment. If we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands, is a liar. Kung sino man ang sinasabi niya na anak siya ng Diyos, nagpo-post siya sa Facebook, Princess of God, Child of the Most High, Warrior Princess. Ayan. YDC. Yan. Tapos nagpo-post tayo ng mga verses and all. Pero yung buhay po natin baliko, ang sinabi po ng verse na yan, you are a liar. And we don't want to be called a liar. Bakit? Masakit ang ibig sabihin, sinungaling ka. Alright? Sino dito yung gustong natatawag na sinungaling siya? Wala. Sino dito yung gusto na kapag sinabing, itong tao na to, hindi yan nagsisinungaling? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Gusto nating lahat yun. Pero ang tanong, ginagawa ba natin to? O baka salita tayo ng salita, pero wala tayong ginagawa. Bakit ko alam to? Kasi nga, galing din ako dyan. Sinabi ko na sa inyo, nag-aaral ako ng Bible school, Bible school. Pero di ako nagbabasa ng Bible sa bahay. Imagine,
The hypocrisy teaching my disciples that time. O dapat kayo mag-pray kayo, dapat kayo mag-devotion kayo, dapat kayo nagme-meditate kayo ng word, but I myself am not doing it. Hypocrisy. And I hope sa atin walang maging hipokrito. Bakit? Kapag in-expose ng Lord yung mga yan, nakakatakot, nakakahiya sa harapan po ng Diyos. That's why I hope sa atin, we will not be liars. Hindi lang tayo basta salita. Meron din po tayong mga gawa. Bakit? Kapag palagi nating binabasa yan, siguradong palaging yan yung dideclare po natin. At kapag dineclare mo yan, dapat makikita po sa buhay natin. Then, you can share the gospel kahit hindi ka ganun karunong pa sa salita ng Diyos. Bakit? By how you live, by how you speak, by how you perceive things. Pwede po nating maibahagi ang salita po ng Panginoon. Kaya sana, tayo pong lahat, ibigay na po natin ang sarili po natin sa Diyos. Hindi lang tayo maging Kristiyano sa bibig, kundi pati sa puso't sa gawa po natin. Amen po ba? Pangalawa, prayers that agree with the Word. So papaano, ano yung susi sa blessing po ng Panginoon? Prayers that agree with the Word of God. Sino dito yung nag-pray na ng mga maling prayers? Lord, sana mamatay na siya. Ay, pinag-pray ko yan. Di ko lang, marami nagmumotor sa inyo dito no? Kapag meron nagmumotor dyan, stoplight, tapos binombahan ka ng katabi mo, ang tawag doon, karera yan, low-key. Kapag naunahan ka, sana may aksidente ka, sana matomba ka motor, sana paspas ka buntok. Kapag nakasasakyan ka, nagdadrive ka ng car, kapag nagdadrive ka ng car, tapos kinat ka, o kaya nag-stop yung jeep sa harapan mo, sana may sabal ka, sana makanyan, sana makbong ka gulong. Uttering curses. Tapos, meron pang mga pagkakataon na walang helmet, inimilyari ni Kening Rotonda KFC doon sa Marisol. Pababa ako. Tapos meron magkakat sa akin, walang helmet, 3 sila sa motor, bata yung isa. Una yung, alam nyo ba yung unang pinag-pray ko? Sana may tomba ka. Pero nung nakita ko yung bata, sorry Lord, wag na pala. Kasi bakit hindi naman sasagutin ni Lord yung mga ganong prayers? And sometimes we are uttering the wrong prayers. Kaya hindi nasasagot Kaya hindi po sila nasasagot kasi mali Papaano magkaroon or papaano natin magamit yung susi sa pagpapala ng Lord? You pray God's word. Ipanalangin po natin yung salita ng Panginoon. Ang sabi dito, God's way are perfect. It is wrong to dictate to Him what to do in our lives. Ang gagawin lang po natin, magsasubmit po tayo sa gusto ng Panginoon. Ito po yung YDC verse po natin. Isaiah 55:8-11. Ang sabi po dyan, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Yung verse 10. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish so that it yields seed for the sower and bread for the eater. Yung last verse, ang sabi niya, So it is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Ang sabi po dyan, iba yung kaisipan ng Diyos sa kaisipan mo. Iba yung pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan mo. Ito po, pinapakita lang yung soberenya ng Panginoon sa buhay po natin. Okay, how sovereign God is sa mga buhay po natin. Bakit? We have plans. We have plans sa mga buhay po natin, rather, na gusto nating maging successful, gusto natin itong mga bagay na to. But in reality, God's plans are higher. Nalalaman niyo po ba yun? Yung plano ng Diyos mas maganda, mas matindi po sa buhay natin. Ngayon, kung mas matindi yung plano ng Diyos sa buhay natin, ba't hindi tayo mag-submit? Bakit hindi ka magpasakop sa Diyos? Bakit hindi mo gawin kung ano yung pinapagawa niya? Kasi minsan nakala mo, alam mo na lahat. Minsan nakala mo, mas magaling ka pa. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Minsan nakala mo, mas magaling ka sa kasiyo mo. Minsan nakala mo, mas magaling ka sa leader mo, sa teacher mo, sa boss mo. Pero alam nyo, yung calling ng Lord, hindi naman pagalingan. Yung call ng Lord sa atin, pasunuran. Kasi bakit? Kaya niya nga pinapagawa, yung nandirito for us to be successful. For us to be blessed sa buhay po natin. And ang sabi dito, no, sobrang ganda lang ng naging discussion po namin kahapon sa meeting po namin with the pastoral staff sa CU po namin. Kasi ang sabi ng verse 8, merong way ang Lord, merong way ang tao.
But there's no such thing as my way written in the Bible. Hindi pwedeng, Lord, ganito ako mag-worship. Baka meron nag-worship po sa inyo, nakaganyan. No, that's not God's way of worshiping. Yung God's way ng pagpupuri sa Kanya is us giving our all to Him. Tama, mali. Lord, this is my way of giving my tithes back to you. Papaano yan? Nag-help naman ako ng ibang tao. No. God's way of tithing, mamaya pag-uusapan din natin yan. Ibibigay natin dyan. Alright? Hindi pwedeng ganyan ka kasi ganyan ka lang. No. Merong pamamaraan ang Diyos na dapat po nating sundin. Merong pamamaraan, merong kaisipan ang Diyos na hindi natin maintindihan. Kaya nga, ang gagawin lang po natin, magpapasakop po tayo sa Kanya. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Ang sabi dyan, yung sa verse 11, so is my word that goes out from my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire. Yung salita po ng Panginoon. Kaya nga, bakit natin kailangan idalangin yung mga salita ng Diyos? For example, ganito, sinong nag-pray na ng healing dito? Sino nag-pray na ng healing? Taas ang kamay. I do believe lahat tayo or karamihan sa atin, we declared healing na sa mga buhay po natin. Ito po yung meaning that it will accomplish its purpose. Ano ba sinabi ng Lord? By my wounds, you are healed. Sabi ng Isaiah, by His stripes we are healed. So we will declare that prayer. Ang ibig sabihin, pagka-utter natin sa Kanya, nangyayari na sa physical natin. Ang ibig sabihin, the moment that we utter that prayer, meron na nangyayari sa buhay po natin. Anong sinabi ng Lord? I will never leave you nor forsake you. Lord, sinabi mo sa inyong salita na hindi mo po ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. And by that prayer, na-encourage ka, nalalaman mo na hindi ka nag-iisa. Bakit? Kasi sinabi ng Lord eh. Anong sinasabi ko po dito? Na bago pa mabalik sa Panginoon, bago pa natin i-utter yung mga prayer na yan, or pag-utter natin ng prayer na yan, meron ng manifestation po sa buhay po natin. Meron na nangyayari sa buhay po natin. Lord, sinabi mo sa iyong salita that you have a plans for me, plans to prosper me and not to harm me. Lord, to give me a hope and a future. And by that prayer, nare-remind ka na buhay ang Diyos na sinasamba mo. That He is faithful. That He is true to His word. Kaya nga yung kailangan po nating ipanalangin, yung mga prayers po in accordance to God's word. Kung nahihiya kang mag-pray, kung natatakot kang mag-pray, you pray God's word. You pray God's word, man. Hindi ka magkakamali kapag pinag-pray mo yung salita po ng Panginoon. It is not us reminding God, kasi hindi naman makakalimutin ng Diyos. It is us reminding ourselves how powerful God is. Kaya po kapag pinag-pray po natin yung salita ng Panginoon, matik answered prayer yan. Siguradong answered prayer yan. Bakit? Kasi hindi magkakamali ang salita po ng Panginoon sa ating buhay. For example, pinag-pray mo, Lord, sana maghiwalay sila. Palagay mo, sasagutin ng Lord yun? Anong pag-pray mo, Lord, i-ready mo ko. Para kapag proper na yung time, magiging ready din ako para sa taon na yun. Lord, prepare me. Para kapag nasa akin na yung work na yan, Lord, handa ako. Hindi ko mamishandle yung blessing po na yan. So, every time that we pray, much better po kung ipag-pray po natin yung salita ng Panginoon. Kanina, pagising ko dahil pasarap yung tulog ko eh. Pag-uwi namin kahapon, then nakatulog, then nagre-review ako kanina kagising ko. Kagising ko. Alam mo yung, niremind ko lang yung sarili ko, Lord, you are holy. Holy, holy, holy. Paulit-ulit. Alam mo yun, yung pagising mo, naset yung mind mo na dapat hindi ka muna addict. Na dapat hindi ka muna nagpe-Facebook. Na dapat hindi ka muna nagkaganito. Na dapat hindi ka na nagtatamad-tamaran. So, after I prayed what I did, nag-review, after ko nag-review, natulog ulit ako. Pero ano sinasabi ko dito, the moment that I prayed that, merong nababago sa akin. Natatanggal yung pagkamakasarili ko. Bakit? Natatanggal yung unrighteousness. Natatanggal yung mga maling mindset. Bakit? Because I've reminded myself how holy God is. I've reminded myself gaano kabanal ang Diyos. Kung gaano ako kamahal ng banal na Diyos. Kaya ito po yung gawin natin. We can never go wrong in uttering prayer. Prayer of words ng ating pong Panginoon. For no matter, ang sabi ng Corinthians 1:20, 2 Corinthians ba ito? Ayan. 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God made, they are yes in Christ, and so, through Him, the Amen is spoken by us. I-scrutinize lang natin ng konti. For no matter how many promises, maraming scholars na nagsasabi nasa 6,000 or 8,000 daw na promises ng Lord, but regardless, they are thousands of promises. Ang salita po ng Panginoon. So, libu-libong mga pangako ng Diyos. Ang sabi dyan, they are yes in Christ.
So yung mga promises na nandirito, yes, agad yan sa Lord. And so through Him, the Amen is spoken by us. Kaya nga hindi nyo ba alam, hindi ko naman po kasi naintindihan yung Amen. Akala ko matik na response lang. Hindi. Yung salitang Amen po, ang ibig sabihin niyan, so be it. Mangyari nawa. Ibig sabihin, you are agreeing dun sa prayer or dun sa declaration na yun. Kaya nga kapag sinabing Amen po ba, ang tanong, nag-a-agree ka ba doon? Kapag sinabi kong God is good, kung nag-a-agree ka, ang ibig sabihin, kailangan mong i-declare na Amen. Kapag sinabi kong merong magandang plano ang Diyos sa'yo, dapat ganyan yung response mo natin. Kapag meron nagpe-pray dito na, Lord, you bless this, you bless that, kaya nga we are encouraging you to pray. Ang ibig sabihin, ini-encourage namin kayo na mag-agree sa salita ng Panginoon. Ang minsan pang nakakalungkot, mas mabilis nating i-declare yung mura kaysa sa salitang Amen. Mas magaling tayong manira kaysa mag-Amen. Ang pangit, ka-Amen mo, maninira ka. Nagigets po ba natin? Yung Amen, ang ibig sabihin ng Amen, so be it. Mangyari nawa. Yes, I agree to that promise of God. Kaya nga, I encourage you, YDC, every time na meron mag-speak dito, magde-declare, may it be MC, may it be 3-minute prayer, may it be the preaching of God's Word, kung mag-a-agree ka, let's say Amen. Amen! Mahal ka ng Lord. May plano si Lord sa'yo. Maganda ang future mo. I-bless ka ng Lord. Sasagutin ni Lord yung prayers mo. Basta according sa word niya. Amen. Pahinayin. Pero practicein natin YDC. Let us practice it. Let us put it into practice that every time you agree, let's say Amen. Kuya, ako lang kasi yung nag-Amen. Di mag-Amen ka. Kung ikaw lang yung nag-Amen, hayaan mo yung ayaw mag-Amen, pero mag-Amen ka. Pero start natin ngayon. Amen po ba? Amen. When we pray according to His Word, prayers are always answered. Alright? Prayers are always answered. Sino dito ang gusto ng answered prayer? So we pray yung pong word ng ating Panginoon. Pangatlo, another key to God's blessing is through worshiping and serving the Lord. Sa pagpupuri at paglilingkod sa Diyos. There are stories in the Bible that people receive their blessings by praising and worshiping God. Mabilis na lang, hindi na po namin sinulat dyan, pero basahin nyo yung kwento ni Joshua and the Jericho Wall. Yung Jericho Wall po, hindi po sila gumamit ng mga bomba para pasabugin, para gibain. Right? Yung wall po ng Jericho, nung papasukan po nila, what they did is sumunod po sila sa Diyos. And then inikutan nila, yung 7 day, they ikot 7 times. Alright? Tapos they shouted, the loudest shout that they can. Ano nangyari? Nag-collapse yung wall. Yung kwento naman ni Joshua, ni David, nung natotorment si Saul ng tormenting spirit, anong ginagawa ni David? He is playing harp. Di ko alam, naning harp? Basta harp, search nyo. Alright, si King Jehoshaphat, alam natin yung kwento dahil napag-aralan natin yan sa Unfailing Faith. Alright, yung nangyari kay Jehoshaphat is this. Nilulusob sila, but hindi siya nagharap ng maraming army lang. Yung pinaka-front row ng team niya, worship team. What they did, they worshiped the Lord. So the moment na umawit po sila, natalo yung mga kalaban nila. This is how powerful worshiping God is. Alright? Meron pa dyan yung si Paul and Silas sa New Testament naman, nung nakakulong po sila. Midnight, they are worshiping the Lord. Siguro kumakanta sila doon ng hymn. Di ko alam kung anong kinakanta nila that time. But nung kumanta po sila, the chains were broken. Tapos, nawala sila, nakareceive sila ng blessings sa Lord. So, ang sinasabi lang po natin dito, if you want to receive a blessing, or you want to receive the blessings of the Lord, you are to worship and to serve the Lord. Pero take note, worshiping and serving. Kasi minsan, all out tayo sa worship. Hallelujah! Come on, come on! Isa pa! Isa! Pero di naman tayo nagpapagamit sa Diyos. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Kung sinasabi mong worshiper ka ng Lord, dapat nagsiserve ka rin sa Lord. Pag-aaralan po natin ang sabi ng Lamentations, ng Mark, ng Exodus 23,
35 to 25 to 26. Worship the Lord your God. His blessings will be on your food and water. I will take away sickness from among you, and none will miscarry or be barren in your land, and I will give you a full lifespan. Tingnan ninyo, sa NLT, pinakita din po yan. Pero instead of worship, anong sinabi dyan? Serve. You must serve only the Lord. So, ang ibig sabihin, worshiping God alone, alright, hindi po siya kompleto. Kailangan for you to receive God's blessing, you need to worship and to serve God. Bakit ko po sinabi ito kanina, minimeditate ko din itong salita po ng Panginoon na ito, no? Sabi ko, nga, no? Tayong lahat, praise the Lord. Ito, ina-utter to ni Kuya AJ. Nakita niya yung difference. Ito, okay na. Nakita niya yung difference ng generation, ng YDC generation, na kung paano mag-worship yung mga kabataan ngayon. And we ourselves, we are witnesses. Every time na nag-worship tayo, talagang all out tayo. Meron sa atin sumisigaw, meron sa atin umiiyak, meron sa atin raising our hands, giving our all, meron dyan yumuyuko, dumadapa, meron dyan lumuluhod. But that's not the problem, okay? It's okay. It's really okay to worship God that way because that is how we should worship God. Pero, ang problema, paglabas, wala na. Ang problema, paglabas, wala na, balik na sa dati, amen. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng problema, kaya hindi tayo nag-grow eh. We should worship and serve God. Tapos yung pinakita lang ng Lord sa akin kanina, sabihin mo yung campus sumpukan. We have opportunities, YDC. Hindi naman kailangan, hindi kailangan para mag-serve ako, worship team ako. Hindi maganda yung boses mo. Kunyari ako, hindi ko pwedeng ipilit yung sarili ko sa worship team. Hindi maganda yung boses ko. Tignan nyo. I don't even know how to play instruments. Kaya hindi ako para dito eh. Kaya nga merong campus sumpukan. Kung ayaw mo mag-usher, edi wag ka. Kung hindi ka marunong mag-edit, edi wag kang mag-prod, wag kang mag-creatives. Pero kung marunong ka mag-edit, marunong ka mag-camera, please approach Ate Vanessa or si... The joke lang. Alright. Ang ibig ko pong sabihin, meron tayong mga paraan, meron mga gifts na binigay sa atin ng Lord para paggamit tayo sa Kanya. Lalong-lalo na po yung sa campus umpukan. Kagabi nga, nabanggit din ng Pastor Manny, meron pang corporate umpukan sa mga nagtatrabaho sa inyo. Alam nyo kung anong meron? Alam nyo kung ano lang yung meron kaya ayaw natin paggamit? Excuses! Puro mga reasons. Kuya, nakakahiya kasi. Bakit ka mahihiya? Meron tayong mga Calvary campus umpukan saan? Nano si Eskweleo? ACNHS. Meron tayo sa AUF. Meron tayo sa Holy Angel University. Meron tayo sa Systems Plus. Lately, tinawag tayo ng Dr. Clemente. Ang daming utopia sa Dr. Clemente. Sana makapag-raise up tayo ng campus sumpukan dyan. Saan pa? Sa CCA. Anong school na meron kayo? CCA? STI? Ha? Ano? Manarata? Anong school yun? Sino pa? Sino dito yung gusto magkaroon ng campus sumpukan sa school nila? Taas ang kamay. Seryoso, yung mga wala pang existing campus sumpukan. Sige, anong campus pa yan? Asan? Taas ang kamay. BCA? Start natin yung BCA na yan agad. Marami pa, no? Marami pang schools. Ngayon ang tanong, anong ginagawa nyo? What are we waiting for, YDC? The opportunity is already there. Ang kailangan na lang gawin, alam nyo, listen to this. Yung init ng pagtalo nyo dito, gamitin nyo rin yan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kuya, hindi ako marunong gumawa ng topic. Don't worry, we will provide the topic. Kuya, hindi ako marunong paano i-start. Lapitan mo kami mamaya, yung forerunner mo, sabihin mo, para maumpisahan po agad natin yan. Na-share ko na to, share ko lang ulit ng mabilis. Kasi nga, dati meron akong maling mindset na kailangan yung mag-start ng campus humpukan is yung forerunner lang. Kasi para hindi na kailangan bantayan, ganito, ganyan. Meron mga kabataan na makukulit. Kuya, kailan namin i-start yung dito? Halos weekly. Kuya, start namin yung dito. Di ko na babanggitin si Sean, di naman siya yun. Kuya, start na namin sa school, ACNHS. Hanggang sa kinurek ako ng Panginoon, may pa-start kayo. Ang dami nila. They evangelized. Tapos ngayon, nagkakampus sumpukan na sila. Hanggang ngayon, At yung tamong ngayon,
So bakit hindi nyo start yung sa inyo? Sang school pa yan, kahit elementary school pa lang yan, pwede na. Start them young. Alright? Sa mga high school, sa mga colleges na meron kayo, huwag kayong mahiya. Dati sobrang strict ng Holy kapag meron ganyan. Pero ngayon nakapasok na tayo sa Holy. Praise the Lord. Yung AUF, sino yung nag-aaral sa AUF dito? Meron. Lapitan nyo si Kuya Rayhan nyo mamaya. Kuya Hans, sasan ka? Tayo ka nga, Kuya Hans. Tayo ka. Yan. Ayan. Puntahan nyo po yan mamaya. Siya po yung nagkakandak ng campus sumpukan po natin sa may AUF. Sa Holy Angel, si Ate Nice at saka si Ate Kisha. Tayo nga kayo para makita kayo sa lahat na nag-aaral sa Holy Angel. Campus sumpukan to, no? Yan. Lapitan nyo po sila para makapag-campus sumpukan po kayo. Sa ACNHS naman, sina Shan, tayo ka Shan para makita kanila. Sina Caitlin, sige tayo kayo. Para lang alam nila kung sino ilalapitan nila. Bilis. Yan. Sa Systems Plus, sino yung mga taga-systems dito? Ang daming mga forerunners sa systems. Sige, tayo kayo. Tayo, para lang makita po tayo. Yan. Yan yung mga nag-handle ng mga campus sumpukan. Si Kuya JM din. Ayun, nasa likod siya. Taas mo yung kamay mo. Ayan, yan. So, yan po yung mga pupuntahan po ninyo. At kung gusto nyo pa na magkaroon ng campus sumpukan sa mga schools ninyo, ito, challenge to sa atin. Puntahan nyo ako mamaya, pag-usapan po natin agad. Alright? Kung gusto ninyo, kunyari kagaya ng sa Dr. Clemente, meron po tayong ginagawang parang leadership training doon. Kung nakakailangan kayo ng speaker, sabihan nyo po kami agad, magpo-provide tayo ng mga material dyan, pwede kami mag-speak dyan para maging campus sumpukan siya soon. Alright? So, bakit ko po sinasabi ito? It's not enough to worship God here. Hindi ko sinasabing mali. It's just that yung pag-worship natin sa Lord, kailangan meron niyang kalakip na serving. Kailangan meron po yung paggawa. Kailangan nakikita po yan sa buhay po natin. And dinideklara po natin. Kasi tingnan nyo man, tingin kayo sa likod. Sige, tingin po kayo sa likod. Marami pa. Marami pang mga kulang na pews. So, nagfa-fluctuate tayo. Minsan, alam nyo ba, umaabot tayo ng 390 dito. 390. Tapos, biglang bababa, 350, tapos 290. Medyo fluctuating tayo eh. Pero we are declaring, starting next week, mapupuno na yung YDC po natin. Amen. Eto yan. Hindi namin kaya yon. Hindi namin kaya kung kami lang. Kaya nga kailangan din namin kayo. Ang ibig sabihin, magtutulong-tulong po tayo, maglingkod sa Panginoon para mahila po ninyo yung mga kaklase ninyo, yung mga katrabaho po ninyo dito sa ating bahay-sambahan. Don't worry, hindi naman natin goal na magparami lang ng walang dahilan. Bakit natin sila isasama? Wala kuya, para mag-400 tayo. Hindi. Bakit natin sila isasama? Para maligtas din po sila. Alright? Para makasama natin sila sa kalangitan soon. Amen po ba? Sino nagdi-declare? Sino nagdi-desire na mapupuno tayo next week? Mag-invite na kayo. Mag-invite na kayo. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Huwag ka nang mahiya-hiya pa. Okay po ba yun? Nakakasunod po ba? Alright. Gusto ko lang sabihin tong last verse na to. No? Yung sinabi po ni Peter, when sabi dito, Mark 10:28 to 30, sorry. Then Peter began to speak up. We've given up everything to follow you. He said, yes, Jesus replied, and I assure you that everyone who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property for my sake and for the good news will receive now in return 100 times as many houses, brother, sister, mother, father, children, and property along with persecution. And in the world to come, this person will have eternal life. So, madalas kasi, sige, pakita po natin yung 28-29. Dati, lalo na, sobrang misquoted nung verse na to or misused ng verse na to. Bakit? Ini-encourage na hindi kailangan iwan mo yung pamilya mo. Kailangan magsarili ka. Kailangan ganito-ganyan kasi kailangan mo mag-serve sa Lord. No. Hindi po siya ganon. Alright? Ang sinasabi po dyan, for example, kunyari kayo, nandirito kayo ngayon, asan yung mga pamilya nyo? Sa bahay. Tatrabaho. Iniwan nyo for a meantime. Alright? And pag-serve sa Lord, ganyan po siya. Hindi naman ibig sabihin, hindi na kita nanay. Hindi na kita tatay. Simula ngayon, naglilingkod ako sa Lord. Wala na akong pamilya. Iwan, pati pamilya. Hindi po siya ganun. Alright? Rendon yarn, hindi siya ganun. Okay? Iiwan lang natin for a meantime. Pero ito naman yung blessing ng Lord.
Kunyari kayo, iniwan nyo muna yung pag-aaral ninyo kasi meron supposedly nagre-review sa inyo, meron dapat nag-overtime sa trabaho, meron dapat nagre-review and all, pero iniwan nyo muna panandalian. Iniwan nyo muna yung mga bagay na yan. Merong blessing po na ibibigay sa Lord. Ang sabi dyan, anyone, house, everyone who has given up house, brother, sister, mother, or father, or children, or property, for my sake, for the good news, pagsiserve sa Lord, pagka-campus umpukan, corporate umpukan, company umpukan, ano pa man yan, yung promise na sa verse 30, will receive now in return 100 times. Alam niyo po yung 100 times na yan, 100-folds po yan. 100-fold return. Alam niyo yung 100-fold, mabilis lang, bago ko ano yung last. Yung 100-fold ganito. Naririnig niyo? Dapat lang, no? Yung 100-fold ganito. Ilang fold to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 6 pa lang, di ko na maano. Bakit? Kasi ganyan kagrabe yung blessing ng Lord. Kapag nagpagamit po tayo sa Kanya, hindi po siya ilang beses lang, it is 100-fold return. It is 100-fold, it is 100 times blessing na marireceive po natin. Kaya nga meron yung tingin sa atin, prosperity. Bahala lagi biedo. Tingin na buri prosperity. Sinong gusto ng prosperity? Ayan, tayo hindi po kabudlang prosperity ng walang reason. We are preaching prosperity with a purpose. Meron pong purpose po yung sa atin. And we know that it is God's will for us to prosper. Sino gusto maghirap? Wala. Sino gustong mapagpala? Kasi yun yung gusto ng Lord sa atin eh. Bahala siya na rin albakin. Sabi dito, worship and serve God by living in holiness and you will know and experience God's will for you which is good, pleasing, and perfect. Yan po yung sinabi ng Romans 12:1-2. Ang sinasabi po, i-offer po natin yung buhay po natin as a living sacrifice sa atin pong Panginoon. So paggamit na tayo. Sino dito yung magpapagamit na sa Lord? Taas ang kamay. So pag-uwi pa lang natin sa mga bahay-bahay po natin, sa pagpasok natin, sa mga trabaho, pag-aaral po natin, pwede po tayo magpagamit sa Diyos. And last but not the least, another key to God's blessing is through giving generously from the heart. Ayan. Uy, usapang giving na naman! Dami na namang gigil. 2 Corinthians 8. Ang sabi po dyan, palagi po sinasabi ng pastor po natin ito at mababasa din po natin sa Bible from yung chapter 8 and chapter 9, it is about pera, finances. Since you excel in so many ways in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. I am not commanding you to do this, but I am testing how genuine your love is by comparing it with the eagerness of the other churches. Ang sinasabi po dyan, sige, pakibalik po dun sa verse 7 muna. Ayan. Yung pong panawagan po natin, sabi niya, okay naman eh. Nag-excel naman kayo eh. Sa worship, sa prayer. Kunyari dito, nag-excel naman kayo sa mga bagay-bagay na yan eh. Pero ang sinasabi po dyan ni Paul, kailangan, gusto ko na mag-excel din po kayo sa pagbibigay. Alright. And sa atin, baka mahirapan kayo to comprehend no, bakit kailangan magbigay. Nag-aaral pa rin ako mamaya. Meron po akong ituturo sa inyo. Pero ito po kasi yung panawagan sa atin. Sino gusto ma-bless? Sino gusto magbigay? Dapat ganyan. You want to be blessed? You give. Simple lang, huwag natin pahirapan yung buhay po natin. You want to be blessed? You give. Kailangan po magbigay tayo ng magbigay. Bakit? Kapag nagbibigay ka, hindi ka mauubusan. Hindi ka mauubusan. Yako, recently lang meron tinuro po sa akin ng Diyos dyan na kailangan maging mapagbigay talaga. Alright. Akala ko okay na eh. Akala ko generous na eh. Pero hindi. Meron pa nire-reveal ang Lord na okay, dapat pala ito. Dapat pala ganito. Yung God's way of giving, dapat ganun pala siya. Hindi pala siya yung akala ko okay na to sa akin. Nakukuha po ba natin? So gusto rin ng Panginoon na mag-excel po tayo sa giving. Okay na marunong kang kumanta. Okay na nag-worship ka. Okay na patalon-talon tayo dito. Okay na umiiyak-iyak tayo dito. Pero it is encouraged for us na dapat magbigay din po tayo excellently, generously sa atin pong sa pag-aari po na meron po tayo. Ang sabi po dito, no, yung palaging binabanggit na kataga, you can give without loving. Tama? You can give without loving, but you cannot love without giving.
Tama po, mali. Sino dito yung mahal niya ang Diyos? Amen. Mahal po natin ang Panginoon. Bakit ayaw natin magbigay? I hope yung pag-ibig po natin meron siyang kalakip na gawa. Alright? Sa mga nanliligaw, sa tamang panahon, no? Kasi marami nanliligaw ngayon, wala pang tamang panahon eh. Bakit kapag nanliligaw ka, ano yung ginagawa mo? Hindi pwedeng chat-chat lang. Papaalam sa leader. Tapos, ginagawa, nagdadalang Starbucks school. Merong mga gagawin mga bagay-bagay. Kasi magbibigay ka eh. Si Kuya AJ, naligaw yan. Ano nga binigay mo ka dyan? Puso yung binigay niya kay Jen. Baka namin miglolo yung Pastor Radley. Pastor Radley, tanongin niyo sila, interviewin niyo. I mean, lahat ng mga nanligaw, kami na may asawa ngayon, hindi kami nanligaw na, I love you. Tapos wala na, hindi. Palaging merong kalakip na gawa. Palagi merong pagbibigay. Palagi dapat accompanied yan by actions. Kasi bakit? Diyan, direct na kasagutan eh. Sa mga lalaki, kung manliligaw kayo pagdating ng panahon, hindi ngayon ha. Right? Pag nanligaw po kayo, hindi pwedeng puro salita. Pang-immature lang yung salita. Tsaka puro chat. Manligaw kayo sa bahay. Ligawin, oo nga, meron natin nanliligaw dyan eh. Ninervous akong bagya ka. Sa pagdating ng panahon, alright? And then, alam mo yun, give. Para plus points ka dyan. Kapag nagbibigay-bigay ka, alright? And that's the proper way to do it. Sa mga parents, sa mga, alright? Sabi dito, 2 Corinthians 9:6-8, remember this, a farmer who loves to plant only a few seeds will get a small crop. So yung nagtatanim ng konti, mag-harvest ng konti. Tama, mali? Tama, mali? Pero ang nagtanim ng marami, mag-harvest ng marami. Tama, mali? So, ang sabi dyan sa verse 7, na isa din sa mga misquoted verse, you must each decide in your heart how much to give. Ang sabi ng NLT, how much to give. Ang ibig sabihin, magkano yung ibibigay mo. Alright? And don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a cheerful giver. Sino din yung cheerful giver? Ang ibig sabihin ng cheerful giver, excited ka palagi magbigay. Alam niyo ba yung mga cheerful giver, generous givers din yung mga yan? Cheerful givers are generous givers. Totoo po yan. Check natin yung verse 8. And God will generously provide all you need. Alam nyo, ito yung nakakalungkot. Minsan gusto lang natin yung promise. Gusto lang natin tanggapin yung blessing, ayaw natin pagawa yung pinapagawa ng Diyos. Gusto mong ma-receive yung generous na blessing ng Lord? And then give generously. Magbigay ka ng marami, magtanim ka ng marami para mag-harvest ka ng marami. Ang sabi dyan, and God will generously provide all you need. Lahat ng pangangailangan mo. Then, check nyo to, you will always have everything you need. Tapos na ba doon? No. And plenty left over to share with others. Ito yung purpose ng prosperity natin. Ito yung purpose ng blessing po natin. We are blessed to be a... Ang tanong, nagiging blessing ba tayo? Amen. I hope lahat tayo ma-declare natin one time sa buhay po natin, some point in our lives na kaya ako pinagpapala ng Lord. Hindi lang para enjoying ko yung mga bagay-bagay, kundi maging blessing din po ako para sa ibang tao. I hope lahat po tayo. Kuya, gusto ko naman magbigay. Kaso, wala akong pera. Kuya, gusto kong magbigay. Kaso, sakto-sakto lang ako. Check natin, baka excuse lang yan. Bakit yung sinasabing baka excuse lang yan? Pangkape nga, meron ka eh. Kape yung gagamitin ko ngayon kasi yun yung palagi yung binibili ngayon. Pang-coffee nga, meron kayo eh. Ngayon nga, naghahabol tayo ng sticker sa Starbucks eh. Wala? Wala sa inyo? Pag nag-SB kayo, meron akong card, gamitin nyo. Yung Dayo Coffee, shout out, no? Ang dami ngayon, nakapehan ngayon. Pero nakakabili tayo ng kape, pero hindi tayo nakakapagbigay. That's the problem. Alam nyo, meron lang tanong dito, no? Is tithing for today?
Kasi sinasabi nila, marami mga preachers na nagsasabi, yung tithing daw from Old Testament lang. Na-share na to dito dati, share ko ulit ngayon. Alam nyo, gusto kong sabihin sa inyo na yung pagtatites up until today, ginagawa po siya. Ang sabi ng Malakay 3:10, sabi diyan, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and try me now in this. Alright, ang sabi diyan, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for such blessings that there will not be enough room to receive it. So, command dyan, bring all the tithe. Okay? And sige, basahin na natin. And I will rebuke the devourer for your sake so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. So, in-encourage po ng Lord na mag-tithes po tayo. Na magbigay po tayo. Old Testament to, Malakay. Alright? Ngayon, kapag sinabing tithing, baka hindi nyo lang alam or gusto nyo magbigay, ilang percent po yung tithing? 10%. Okay, let us do the math today. Kung meron kang 100 pesos na baon, magkano yung tithes mo doon? Kapag meron kang 20 pesos na baon, magkano yung tithes mo doon? See, it's not even the amount. It is the percentage that we will give. Give back sa atin pong Panginoon. Kaso minsan, Kuya, 20 na lang yung baon ko, itatites ko pa. Yes, you should do it. Bakit? Kasi doon yung way ng Lord para ma-bless ka eh. Actually, yung tithing po, listen to this, YDC. Yung tithing, yung 10% na binibigay po natin, hindi pa yan generous giving. Alright? Yung tithing, yung 10% na binibigay po natin, yan po yung standard. Yan po yung starting point para po hindi tayo malito. Para meron tayong certain percentage na kapag nakatanggap tayo ng blessing, isineseparate na po natin, ito para sa Lord to. Ibabalik ko sa Lord to. Yung generous giving, it's more than 10%. Yung generous giving, hindi lang siya dito sa offering box na to. Even outside, we can apply generous giving. Nakukuha po ba natin? Ang sabi dyan, merong blessing naman eh. Okay? Merong blessing kapag ginawa po natin yung pinapagawa ng Diyos. Paano po natin masasabi? Sabi mo nga, Old Testament na yan eh. Check muna natin to, yung next verse niyan. Yung Malakay 3:6. Bago Malakay 3:10, Malakay 3:6 muna. For I am the Lord, do not change. Nagbabago po ba ang Diyos? Nagbabago po ba ang Diyos? Hindi siya. Siya yung nagsabi, ayun, no? Kaya nga, binanggit din po yan sa Matthew. Matthew 23:23, what sorrow awaits you, teachers of religious law, and you Pharisees, hypocrites! For you are careful to tithe even the tiniest income from your herb gardens, but you ignore the more important aspect of the law, justice, mercy, and faith. So, ang kausap niya dito, mga teachers of the law, sinasabi naman niya, oo, kahit yung mga pinakamaliit na blessing ninyo, tinatithe nyo, okay, that's good. Pero meron kayong nakalimutan ang sabi niya, yung justice, mercy, and faith. You should tithe. Yes! Tama ba, mali? Tama ba yung pagkakabasa ko? Dapat ba tayo mag-tithes? You should tithe. Yes. But do not neglect the more important things. Ang sabi po dyan. So, ang ibig sabihin, even sa New Testament, we are encouraged to tithe. Kaya nga pansinin ninyo, bakit meron mga taong mas pinagpapala? Kasi sila yung mas tapat sa pagbibigay. Baka meron kayong mindset, Kuya, para sa inyo naman yung tithing, para sa mga pastor naman. Hindi. Alam nyo, mag-tithes kayo ng piso, mag-tithes kayo ng 1 million dyan, hindi hindi mababawas yung sweldo po namin. Meron kami fixed na allowance. Meron kami fixed na tinatanggap. Kaya nga magbigay kayo ng 100 million dyan, praise the Lord. Pero hindi po, wala pong apekto sa amin yan. Hindi po para sa amin ang tithing, para sa inyo ang tithing. Para po mabuksan ang pagpapala ng Lord sa inyong buhay. Kuya, estudyante pa lang kami, bakit muna kami tina-tights na ganyan? Kasi gusto namin sabihin sa inyo as early as now that you should tithe. That you should give generously para po mapagpala din po tayo ng Diyos. Nakukuha po ba? For example yan, mamaya, application time yung agad niya. That we should give generously. Okay? Mamaya, ano bang ibibigay natin sa Lord? Yung barya-barya na lang natin. Kung yun lang yung meron tayo, tapos you wish to give it, then why not? Pero kung alam mong binless ka ng Lord, that more than what you've asked for, tapos yung ibibigay mo yung tira-tira sa'yo, nakakahiya naman sa Lord dyan. Alam nyo bakit natin ini-encourage yung tithing? Una, para ma-bless kayo. Pangalawa, pagsunod kasi sa Lord to eh. Pangatlo, para mapurihan din natin ang Diyos. It is an obedience in our part. Tsaka para umangat po yung buhay po natin.
para sa atin din po yung tithing. Palagay nyo, kailangan ni Lord yung pera nyo? Yung pera natin? Hindi. He's rich. He has everything He needs. Pero para po sa atin yung pagbibigay. That's why I encourage you, IDC, mamaya, pag magbibigay po tayo, do not decide dahil lang nape-pressure ka. Pero ito yung isipin mo, tama ba na magbigay ako ng ganitong amount para sa Lord? Ito lang yung pakaisipin natin. Ako, testimony ko lang po ito, no? Pero hindi ko sasabihin kung ilang eksakto. There was this time, syempre, nag-start ako ng 10% sa tithing. Student pa lang ako, don't worry. Estudyante pa lang ako, nag-start ako mag-tithe, and then, okay lang. Kasi maliit lang naman eh. Student, 10%, ganyan-ganyan. Meron akong kaibigan that time, nag-aaral siya sa ibang bansa. Pag uwi niya dito, kinausap niya ako. Sabi niya, Zap, sabi niya, alam mo ba, solid si Lord sa akin? Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Ang dami niyang blessing na sinabi sa akin. Yung gastos niya, sobrang limited lang. Ang dami niyang pera na naitatago. Siyempre, gusto ko maraming pera. So sabi ko, anong ginawa mo? Anong sikreto mo? Sabi niya, in-increase ko yung tithes ko. Ginawa kong ganitong percentage. Na-challenge ako. Sabi ko, sige, gagawin ko yan. Alam niyo, true enough. Ginawa ko yung bagay na yun, yung blessing ng Lord nag-overflow. Hindi pa natapos doon. There was this one time, nagmi-meeting kami ng pastoral staff. Habang nagsasalita si Pastor Manny, God is speaking to me. Bakit hindi mo i-increase yung tithes mo? Sabi ko, teka lang Lord, ikaw ba to? Kasi nag-increase na ako eh. Medyo, tinaasan ko na eh. Lagpas na ako dun sa 10% eh. Tapos sabi ng Lord, ba't di mo increase yung tithes mo? Sabi ko, Lord, ikaw ba to? Ang tagal ko nakipag-bargain sa Lord. Hindi ako narinig kay Pastor Manny that time. Kasi nga, nakikipag-usap ako sa Lord. Parang nakikipag-deal ako. Tithes to eh. Pera na naman to eh. Mababawas na naman yung pera ko. So, bago matapos yung meeting, alam mo yung sinabi ng Lord sa akin, hindi papataas ni Satan yung tithes mo. Never sasabihin ni Satan sa'yo na itaas mo yung tithes mo. Bakit? Kasi ayaw ka ma-bless ni Satan. So sabi ko, confirmation, sige Lord. Nung magbibigay ako, yung certain percentage na yun, yung ibibigay ko sa Lord, kung di ako nagkakamali, nasa 1/6. Estudyante ka, magbibigay ka ng 1/6. Malaki-laki yun. Malaki-laki yun. Alam nyo, meron pang struggle sa sarili ko na, hindi, ayoko. Pero yung sinabi ko na lang sa Lord, sige Lord, susunod po ako. Nung nagbigay ako dito, makasmile na ako, masaya na ako kasi nagtiwala na lang po ako sa Lord. At maniwala po kayo sa hindi, yung blessing ng Lord hanggang ngayon hindi tumitigil. Walang walang exaggeration. Kasi grabe lang talaga magpala ang Diyos. Isipin mo, kung ikukwento ko yung kasal ko sa inyo, sobra. From engagement ring, yung wedding po namin ng asawa ko, binless kami ng Lord through my in-laws. Meron kaming bahay na tinitirhan ngayon. Yung service na ginagamit po namin. Hanggang ngayon, never po kami nagkulang. Never kami nagkulang. Bakit? Because God is faithful. At meron mga blessings that I do believe we received because we gave and we are giving faithfully to the Lord. Bakit ko sinasabi ito? Para po kayo mismo, as early as now, maranasan ninyo yung pagpapala ng Lord. Para ma-receive ninyo yung mga blessing na dapat para sa inyo talaga. At kung ngayon pa lang, mag-i-start na po kayo magbigay. Hindi excuse yung bata ka. Hindi excuse yung estudyante ka. Ang excuse lang dyan yung puso na hindi sold out sa Lord kapag ayaw mo magbigay. Bakit? Giving, wala kang problema sa giving as long as mahal mo ang Diyos. Tatanungin ko kayo ulit, mahal nyo ba ang Panginoon? And then, you will do what it says, yung salita ng Lord. And then, marireceive niyo yung blessing po ng Panginoon. So, mag-review lang po tayo before we take the Holy Communion. Ang sabi dito, sabi pala dito muna, yung giving our full tithe to the Lord will protect our blessing. Palagi may protection po ang Diyos dyan. So, review po tayo. The keys to God's blessing, yung pong check ninyo, no? Sobrang, sige, pakita po natin lahat. Right relationship with God. Kapag meron kang right relationship with God, you will utter the right prayers. Ano yung right prayers? Yung salita ng Lord. Kapag meron kang right relationship with God, you will worship and serve Him. Tama, mali? Tama. At kapag meron kang right relationship with God, giving generously is not an issue to you. Hindi na siya issue sa'yo. So I hope, sa atin pong lahat, eto na lang yung problema ngayon. Nasa atin na yung susi. Yung problema ngayon kung gagamitin natin or hindi. Sino dito yung gagamit ng mga susing binigay ng Diyos? Sino dito makareceive ng blessing? Amen. Sige po, tayo po tayo. I-apply po natin yan sa mga